Ilang beses nang nalubog sa bahang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. May solusyon pa ba sa halos ilang dekada ng problema ng baha sa Kamaynilaan? Yan ang susuriin sa mainit na balita ang hatid ni Mav Gonzales. Tuwing masungit ang panahon, karaniwang eksena na sa Metro Manila ang mga bahang lugar. Tulad na lamang noong humagupit ang bagyong Ondoy at Habagat noong Agosto. Sa mainit na kapihan kanina sa Kape at Balita, napag-usapan ang tungkol sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maibsan ang pagbaha. Ayon kay Engineer Emma Kiambao ng MMDA Flood Control and Sewerage System, inililikas na rin nila ang mga residenteng nasa tabi ng mga ilog. Talagang yan po ay ginagawan po ng paraan ng mga ahensya sa pagtutulong-tulong ng MMDA, ng UDN, ng NHA. At binibigyan po sila ng kanilang mga lectures. Meron po kasi kaming in-establish na mga bayanihan zones, yung flood control bayanihan zone, na sila po ay tinuturuan na sa oras po ng disaster ay matuto sila kung ano ang gagawin. At the same time po, yung mga census natin para po sa paglilikas sa safe na lugar. Ayon sa kilalang architect na si June Palafox, karamihan daw sa mga lungsod at munisipalidad sa bansa malapit sa mga anyong tubig tulad ng ilog. Most of our towns and cities port-driven kasi transportation known by the water. Elsewhere in the world, yung mga port cities, gumawa silang mitigation measures to address flooding. And definitely, you should stay away from areas liable to flooding. Kung wala ka naman, hindi ka na makalipat, you do adaptation na lang. Dagdag pa ni Palafox, ilang lagusan ng baha at tubig sa Metro Manila, hindi rin maayos ang pagkakagawa. Sabi ko nga after Ondoy, parang Laguna Lake is like a toilet without a flush. Or you have a bathtub with 23 faucets because of the rivers, wala kang drainage. Yung low-lying cities and communities, ang flood control drainage nila good for 25 years. So it's not designed for 100-year flooding. So yung higher grounds like Quezon City, Fort Bonifacio, Makati, malalaki yung pipes nila. Pero yung tumatanggap sa lower-lying cities, maliliit yung pipes nila. Parang imbudo. Yung ating mga equipments, kulang pa rin po tayo. Kung dito po sa Metro Manila, ay talaga pong napakaraming pangangailangang equipment. Pero meron namang nakikitang solusyon si Palafox sa pagbaha sa Metro Manila. Like along the Esteros and Pasig River, i-respect lang yung 10-meter setback. Sa rivers, 3.5 meters sa Esteros. Then elevate the structures. Hayaan mo na yung ground floor mo baha. Iwala mo na yung electrical system. Alam niyo parang elevate. That's adaptive architecture. Sa kabila nito, may ilang suwestyon na raw si Palafox na pinakikinggan at ipinatutupad na ngayon ng gobyerno. After Ondoy, I gave 83 recommendations to address disasters through urban planning, architecture, and engineering. So ilan po yun? Ilan po dun yung sinunod? Siguro about 10 of them. Like yung hazard mapping, ginagawa na. Malaking bagay raw sa pag-unlad ng isang komunidad ang maayos na flood control. Kaya matinding political will daw ang kailangan para ito may patupad. We have the political will and the right planning, it's easier to get funding. Let's say after Ondoy or even after Habagat, 80,000 hectares of urban land in Metro Manila and around Laguna Lake were flooded. Anong value ngayon mga yan? Wala pa siguro 1,000 pesos per square meter. You make it flood-proof, siguro 15,000 per square meter. Kikitain mo rin yan. So, every peso you invest in flood control, 15 times ang benefit in economic terms. Mav Gonzales, GMA News. Yan ba yung nagiging problema?